kung yun ay totoo, na binibinta sa asawa mo, pagpatay sa bata. Pero hindi niya magagawa yun. Sabi ko, sir, sobrang mahal niya yun. Minsan, hindi niya sinasaktan yun, sir. Mister ng OFW na pinagbintangan pumaslang daw ng bata, nagsalita na. Napanood o nabasa niyo ba ang balitang ito? Mainit na pinag-uusapan ito ngayon. Isang OFW kasambahay pinagbintangan na daw di umano ang kanyang alaga. Ito'y matapos na lumabas ang isang madilim na balita na bumulaga sa Saudi Arabia na viral ngayon sa mundo ng social media na kung saan ay inaristo umano ng mga otoridad sa Medina ang isang Pilipina domestic worker dahil sa mabigat na krimen na kinasasangkutan sa pagpaslang di umano sa isang bata na minor de edad sa loob mismo ng tahanan ng kanyang amo gamit di umano ang isang patalim. Ayon sa kumakalat, pinatay daw di umano ni kabayan ang bata sa harap daw mismo ng kapatid ng bata na edad 4 na taon at ginawa daw man ito ni kabayan para ialay daw sa Panginoon. Ito daw ang sinabi ng amo ng isang OFW na kanyang ipinaalam kay Kaagapay Kabong Concha. Galing umano nagdasal ang mga magulang ng bata pero pagbalik daw ay duguan na ang bata. Pero ang mister ay nanindigan na hindi umano magagawa ng kanyang misis ang ibinintang sapagkat ayon sa salaysay ng mister ng OFW kay Kaagapay Kabong Concha, mahal na mahal umano ng kanyang misis ang kanyang alaga na edad 6 years old at ni minsan daw ay hindi niya ito sinasaktan. Hindi niya magagawa yun. Sabi ko, sir, sobrang mahal niya yun. Minsan, hindi niya sinasaktan yun, sir. Kwento pa ng mister na kapag sumbong umano ang kanyang misis na hindi na daw niya kaya ang pinagagawa ng kanyang among babae na palagi umano siyang minumura kahit pagod na sa trabaho. Kaya't na-depress na umano ang kanyang misis na walan daw ng ganang maliko, na wala ng ganang kumain at bumagsak daw ang katawan. Nakiusap daw ang kanyang misis sa among lalaki na uuwi na sa Pilipinas dahil hindi na daw niya kaya. Kaya't palihim daw na binilhan ng ticket ng among lalaki itong si kabayan. Pero nakita daw ng among babae ang ticket ni kabayan. Naggalit daw ng gusto ang among babae ni kabayan at pinakancel daw ang ticket. Iniipit daw ng among babae ang ticket ni kabayan dahil sa wala umanong mag-aalaga sa bagong silang na bata kapag manganganak ang among babae ni kabayan. Ayaw po talagang pauwiin. Iniipit po dahil buntis po yung ano niya yung madam niya. Gusto sa kanya paalaga yung bagong silang niya ng anak. Kaya't lalo daw na-depress ang kanyang misis. Ilang araw daw ang lumipas. Nakatanggap daw sila ng tawag mula sa kasamahan ng kanyang misis na isa ring OFW kasambahay na nanginginig at paiba-iba umano ang sinasabi. Una ay sinabi daw sa kanya na nagpakamatay daw itong si kabayan, nagsaksak. Pero nang tumawag daw ulit, sinabi na pinatay daw umano ang bata. Kaya't humantong sa pagkalito ang pamilya ngayon at duda na baka na prim up lamang daw ang kanilang kaanak. Narito pakinggan natin ang buong video na salaysay ng mister ng OFW. Ano ba nangyari, sir? Sasalaysay ko ang buong pangyari. Ganito po sige. yun, sir. Balak na po talaga umuwi ng asawa ko, sir. Hindi na po kaya yung mga ginagawa ng amo niyang babae dahil kahit pagod siya, minumura siya, talagang hindi naman po sinasaktan pero talagang hindi na po kaya yung mga trabaho, nagkaroon na po siya ng depression dahil dito pa sir, meron na po siyang depresya dito sir sa Pinas. Okay. Kaya lang pinili niya pong mag-abroad para makaahon sa kahirapan. Okay. Ayun po, di niya kaya, palaging umiiyak, hindi na po kumakain, nasa isang kwarto na lang, di lumalabas, di naliligo. Okay. Talagang di na po, bumagsak na po yung katawan niya sir. Okay. Ganito sabi ng amo niyang lalaki sir, mas maganda, kukuha na kita ng ticket, sabi niya, yung walang nakakalam. Kinuha na po ng ticket. Okay. Ngayon, itong May po sana, makakauwi na siya, naka-schedule na po siya sir. Kailan? Tanang May, makakauwi na siya sir. Okay. Dahil alam na ng amo niyang lalaki yung depression niya. Okay. Ngayon, sabi po ng amo niyang lalaki, okay na, sabi niya. Yung asawa niya po, yung babae pong, nakikita niya po yung cellphone ng asawa ko, binuksan niya, kung kunwari, mayroon lang siyang titignan, nakita niya po yung plane ticket niya, sir. Yun, nagwala siya, lalo nang pinagmumura, pinaka-cancel yung ano niya. Kaya lalo na naman po na-depress yung asawa ko. Ayaw po talagang pauwiin. Iniipit po dahil buntis po yung ano niya yung madam niya. Ayaw po pauwiin. Gusto sa kanya paalaga yung bagong silang niya ngayon. Dahil mga anak. Okay. Sabi niya sa akin, mga ilang araw pupunta na kami sa Medina, sabi niya sir sa akin. Oo. Kapag hindi na ako tumawag sa iyo or nag-chat, masyado na akong busy, sabi niya sir. Okay. Baka marami kang trabaho doon, sabi niya. Okay. Ngayon,
ilang araw, hindi siya nag-chat-chat, sir. Mga 3 araw. Ngayon, nabalitaan ko na lang, yung kasama niyang Pinay, una, sinabi niya sa akin, pakamatay yung asawa ko. Nagsaksak. Ngayon, pangalawang tawag niya, hindi na naman daw. Sinaksak daw yung alaga niyang bata. Pero hindi niya magagawa yun. Sabi ko, sir, sobrang mahal niya yun. Inisaktan, hindi niya sinasaktan yun, sir. Okay. Sa kanya, hindi pa rin ako naniniwala hanggat walang pruweba, sabi ko. Hindi niya magagawa yun. Nanginginig po yung Pinay na tumawag sa kasamaan. Baka pinremap lang yun kung sakali man. Hindi niya magagawa yun, sir. Sabi ko po. Okay. Hindi pa namin alam kung ano nang nangyari, kung buhay pa sir o patay o kung patay na. Kaya humingi po kami ng pruweba na buhay pa po siya. At sana po maabsuelto siya, sir, dahil mayroon po siyang sakit sa pag-isip. Naku, kailan po nangyari yan? Ilan taon na ngayon eh? 13 ba? Sir, nung bali 3 days pa lang dada o 2 days pa lang nangyari, sir. Okay. Nagano po kami sa Piawi ay sa DMW po sa Pampanga. Sinabi namin yung mga papeles kung nung una sabi nila patay na, pero anong nag-search sila ng DMW, nagpadala ng sabi ng pinatawagan, sumabi naman na buhay pa raw pero nakakulong na, sir. Pero inaano ko, sir, pinapahirapan. Baka hindi niya makayanan yung sakit, mamatay siya, sir, kung sakaling buhay pa, sir. Mabigat po ang nangyari. Kung yun ay totoo, na binibintang sa asawa mo, yung pagbatay sa bata, malaking problema po yan. Okay? Kasi, kung meron ba nakakita ng tao na meron daw ba nakikita? Meron daw mga witness na ginawa niya yun? Nga, sir, wala man, sir, eh. SS ko lang yan na record. Okay ba yung script? Ewan ko lang, basta nakita na lang daw nung may dugo na, ganyan, dahil Sir, ganito po, no? Alam niyo, matagal na maraming kaso ko nahawakan na katulad nung mismo. Medyo mabigat po ang kaso kung tutuman yun. Kung halimbawa tutuman yun na ginawa nga niya, malaking problema po yun. Kung napakinggan nyo ang buong video, kabayan, ano ang masasabi nyo? Maniniwala ba kayo na magagawang pasalangin ni kabayan ang isang inosenteng anghel? Posible kayang tama ang duda ng pamilya na na-frame up ang kanilang kaanak? Dahil ayon sa ibang mga komento ng mga OFWs, baka hindi daw nabantayan ng maigi ang bata at may nilaro na kutsilyo. Dahil ang mga bata daw sa Middle East, walang alam na panganib na gamit. Kaya mga OFWs, pag may alaga daw kayo, dapat bantayan nyo ng maigi at maging advance sa mga kilos ng alaga. At may nagkomento pa na ang alaga rin daw niya ay minsan kukuha ng kutsilyo at sabay takbo. Pakikomento ang inyong saloobin at pananaw sa video na ito. Salamat at palagi po kayong mag-ingat kung saan man kayo ngayon.